So eto na nga mga sangkay, lalo pong nabuking ngayon itong si Leandro Leviste. Naku, may malaking pasabog po. Magandang oras sa inyong lahat, sa lahat ng mga kababayan po natin, mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito nga po, mayroon pong malaking pasabog tungkol po dito kay Leandro Leviste na patuloy po na nagsasalita patungkol po dito sa sinasabing Cabral Files na siyang ebidensya di umano sa mga kurap na mga politiko. Ang tanong dito, ano itong bagong pasabog ngayon mga sangkay? Dahil mukhang kinanta na nga po, no? Kung ano ang ginagawa ngayon ni Leviste. Pag-usapan po natin ito anyway bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Diretso na po tayo mga kababayan. Ito nga po yung balita ngayon mga sangkay. Nagsalita na po, o may nagsalita na nga po, tungkol po dito kay Leandro Leviste. Na sinasabi nga po mga sangkay na September pa lang, hawak na po yung tinatawag na Cabral Files. Maraming kwento doon. Sabi ng iba, inagaw daw po ni Leviste kay Cabral, sa pilitang kinuha yung mga files na yon. Ang kabilang kwento naman, kwento ni Leviste, binigyan daw po siya ng pahintulot, inutusan daw po ang si Cabral ni Vince Dizon na ibigay yung lahat ng files sa kanya, kay Leviste. Ewan ko, sino nagsasabi ng totoo dyan, mga sangkay. Pero ngayon, eto na ang nangyari. Since patuloy na nagsisiwalat itong si Leviste, nagsasalita, ngayong wala na po itong si Cabral, nagsalita na rin po mga sangkay, itong si Assistant Ombudsman na si Miko Clavano. Dati kasi, sila po yung nasa DOJ. Ngayon, ito, pakinggan po natin mga sangkay. After Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence. Ito na, mula po sa Ombudsman, mga sangkay, nag-approach kay Leviste. Ito na. While the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive. O, buhay pa raw pala. Ito yung Ombudsman pala mga sangkay, nag-approach na kay Leviste nung buhay pa po itong si Cabral. Pero anong nangyari? And was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess, even when asked to do so. This will differ from the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. And so now, as an update, the office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. Ayan na hawak na po yung CPU ni Yusek Cabral. So, sa madaling sabi, siguro naman, andun na lahat ng mga files. Ngayon, ito isa-isayin po natin. After Congressman Leandro Leviste, sabi po dito mga sangkay. After Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list Ito na. in the supposed Cabral files,
investigators from the Office of the Ombudsman O, ang investigador daw po mula po sa opisina ng ombudsman ay nag-approach kay Leviste. approached him as a matter of prudence and diligence, while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive. Nung buhay pa raw po itong si Cabral. So, hindi po natin alam to, mga sangkay, no? Hindi po natin alam na may ganito palang nangyayari. In-approach siya daw po ng ombudsman si Leviste nung buhay pa po itong si Cabral. And was actually represented by counsel at that time. Mhm. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list responsive Okay, binigay lang daw po ang limitadong portion ng mga dokumento, mga sangkay, ng listahan. So, hindi ko alam kung bakit. Bakit limitado lang ang ibinigay? O ilan lamang po? in fairness to specific inquiries. Mhm. But he did not present the entire set of files he claimed to possess Mhm. Hindi daw niya present yung buong files. I'm sure, sasabihin na naman ng iba dyan, hindi, kasi baka anuhin lang nila yan eh. Baka doktorin lang nila yan. Teka lang, kung sino ang gagawa nun? Di ba, sino pa gagawa nun? Alam nga naman mga DDS. Eh, hindi naman po sila yung korte, di ba? even when asked to do so. This Kaya nga nagtataka tayo mga sangkay, bakit parang hino-hold back ni Leviste itong Cabral files? Kasi, unang-una guys nung September pa lang dapat binigay na niya po ito eh. No? September pa lang dapat binigay niya na po ito. O di kaya, publicly, inopen up niya. Isiniwalat niya mga sangkay. Pero ano nangyari? Wala eh. Kaya nga dito tayo nagtataka, ano ba ang purpose? Bakit ngayon lang nag-ingay si Leviste tungkol sa Cabral files na yan? Diba? will differ from the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. Yan na. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it So, sinasabi ni Leviste, mga sangkay, na hawak niya yung files, di ba? Bakit daw hindi ilabas na yung buong files? Pero ayaw niyang sa publiko yung kabuuhan, mga sangkay. Di ba? Parang ang nangyayari tuloy, teka lang, kapag kainipit niyo ako, ilalabas ko to. Parang ganun pang nangyayari. Ito na, yung Office of the Ombudsman ay humihiling na po, mga sangkay. Actually, buhay pa pala si Cabral, kinukuha na nila. Pero, ewan ko, anong nangyari? allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. And so now, as an update, the office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. Ayan, mga sanggay. Yan po yung update ngayon tungkol dyan. Ewan ko ba bakit itong si Leviste nag-iingay ngayon lang, mga sangkay. Dapat noon pa po ito, September pa lang nilabas na niya eh. 'Di ba? Paano paniniwalaan yan? Pero ngayon mga sangkay, ito na nga po, nagsalita na po yung ombudsman, no? Na ito daw po ang tunay na nangyayari. Hiningi na pala kay Leviste, pero buhay pa po si Cabral noon nung hiningi. Pero limitado lamang daw po ang ibinigay. Hintayin natin yung dyan, update ni Leviste, mga sangkay, since mayat maya nag-aano po siya tingnan natin. Try natin tingnan yung kanyang page. Kasi mayat maya nag-update yun Yan. Nakita na po natin, mga sangkay. Okay, panay siya no? Panay pa-interview siya Kaya nga sabi ng iba magdududa na daw sila kasi panay pa-interview Ayun, ito yun, no? I showed the files to the ombudsman on November 26.
kaya inano dito mga sangkay. I would first like to thank Assistant Ombudsman Clavano for acknowledging the existence of Cabral files. Okay. Eto, nag-reply na pala siya dito. I thank the DPWH and Ombudsman for securing the files as of December 23 and I hope these files. So, hawak na mga sangkay ng Ombudsman. No? At itong DPWH, ayan po, I hope these files can be made public instead of focusing solely on my files. I agree that it would be better if we compare your copy, my copy, and the copy separately obtained by others like Senator Lacson and the soonest possible time. At the soonest. Okay, mga sangkay. So, nasa ombudsman na eh. At nagsalita po mismo itong si Clavano, pero nakapagtataka lang mga sangkay na kumbaga hindi presenta yung may mga iba lang daw po mga sangkay. Yun ang pagkakaintindi natin eh. No? Ayan. So, tingnan natin anong development nito. Kasi kung totoo na andito yung listahan ng lahat ng mga korap, mga sangkay, di yari dito ang kahit na sino pang tao. Ano ba? Tapos kung may makikita po tayo na listahan, nakasama po doon si Romualdez, di mas maganda. Mga sangkay, di ba? Para po magkaabistuhan na, magkaalaman na kung ano ba talaga mga sangkay yung totoong nangyari. O, ayan. Para may ebidensya na, kumbaga, kasi mahirap kasi mag-akusa na walang ebidensya, di ba? Pero ayun na nga po, mga sangkay, salamatan ni Leviste ang DPWH at ombudsman na nakaraan mga sangkay, may mga pasaring nga po siya tungkol dito. Well, abangan po natin yung development dito. Nagkabistuhan na nga po mga sangkay. Tignan natin. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.